langit po may tsismisan, gawin mo rin dito. Kung sa langit may inuman, gawin mo rin sa lupa. Kung sa langit may Marlboro, gawin mo sa lupa. So kung ano lang ang meron sa langit, iyon ang gawin mo sa lupa. Amen. So iyan po ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Dahil para ka makapunta roon, kung ano lang ang gawain doon, iyon ang gawin mo sa lupa. Pag ginagawa mo yung wala doon, wala pong Marlboro doon. Walang Hinebra doon. Walang Baraha doon. Amen. So kung ano lang ang nandoon, at ang nandoon, sabi kong paulit-ulit, pagmamahalan po ang mga nandoon. Amen. Now, ano ba ang definition ng salitang Father? O tayo pong mga Father, dapat maintindihan natin to. Kasi kung hindi mo naintindihan ang pagiging Father, eh, padir-padiran ka lang. Hindi ka magiging tunay na Father. Okay. Bago yon, sa Matthew 23. Matthew 23 muna. Verse 9. Mabigat po ito. Matthew 23, verse 9. And call no man your father upon the earth. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Warning po ito ni Lord, kulay pula ito. Ayan o. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. So kung hindi mo siya tatay, kasi may mga tao po na ang tawag sa kanila Father. Ipinag-uutos po yan ng Panginoon, huwag kayong tatawag ng Father diyan. Pero maraming Father. Hello? Sino, kilala niyo yan? Nagmamano ako nung araw, nung ako bata pa, pag nasalubong ko, mahaba ang damit. Pag nasalubong ko, mano po, Father? Kabilin-bilinan yan ni Lord. Huwag niyong tatawaging Father yan. Eh, ano tatawag ko sa... O di, ano, kung Kanor ang pangalan niya, Mang Kanor. Maski ako. Mang Rodolfo. Kasi, mabigat po. Pakinggan niyo itong definition ng Father. A title of highest honor. Pagka tinawag mo ang tao ng Father, napakataas ng ibinigay mo sa kanyang respeto. Para lang po yan sa Diyos. Ang salitang Father, para lang yan sa Diyos. Kaya pagka may taong hindi mo naman kaano-ano, hindi mo naman tatay, tinatawag mo siyang Father, ipinantay mo siya sa Diyos. Kaya, sabi ni Lord, isa lang ang Father, tagalangit. Amen. So, ngayon, nakuha niyo ba? Kaya nga tingnan niyo, si Father Abraham, Father po siya, kaya tinawag naman siyang Father, kasi siya po yung Father of Faith. Amen. Hindi siya Father natin. So, siya po ang pinagmulan ng ating pananampalataya. So, tingnan nyo, ang respeto ni Sarah sa kanya. Lord, ang tawag niya kay Abraham. Kaya nga kayo mga babae, irespeto nyo ang mga asawa nyo. Amen. At tayo namang mga lalaki, huwag naman nating apihin ang ating mga asawa. Kasi may mga tatay, inaapi ang asawa. Hindi patutulugin, magdadaldal. Wala namang kasaysayan yung daldal. Basta ba magdaldal siya para hindi makatulog yung asawa niya. Hindi po ganun ang Father. Sabi niya, pangalawang kahulugan ng Father, the first or the originator of something. Katulad po ni Adan at Eva, siya po yung ating kauna-unahang tatay, si Adan. Lahat ng tao galing sa kanya.
Okay, so siya po ang pangunahin, ang unang naging tatay natin. And then, sabi rito, pangatlo, nakahulugan ng father, he who transmits his nature to his children. So, kaya nga delikado po ang isang hindi nag-iingat na tatay. Amen. Kasi naalala niya yung kwento ko na yung tatay niya nag-aahit ng bigote. Pinanonood doon ng anak habang nag-aahit yung blade, walang hawakan. Nakikita to ng anak. Pag alis nung tatay, pumunta rin doon sa hinanap yung ginamit ng tatay niya, yung makita yung blade. Ito yung ginamit ng tatay ko. So, duguan yung uso. Bakit ginawa ng anak? Nakita sa tatay. So, kaya nga tayong mga tatay, mag-ingat ka kasi yung nakikita sa iyo ng anak mo, matatransfer ito sa kanya. Hello? Kaya kung may ugali ka na hindi maganda, nakikita ng anak mo, gagayahin ka niyan. Kaya dapat sa isang tatay, example ka sa loob ng tahanan mo. Pag hindi ka magandang example sa bahay mo, huwag kang magtaka kung magulo dyan. Hello? Kasi ikaw ang tinitingnan ng mga anak mo, ng pamilya mo. Amen. Ano pa? Imparting character to his children. Tayo po ang nagsasalin ng ating mga karakter sa ating mga anak. Kaya nga, tingnan niyo po yung tatay ko. Nakakayaman sabihin, ano yun? Dentist po yun. Bakit dentist? Nag-aral ba? Hindi. Ba't naging dentist? Kasi siya, pag loko-loko ka sa bayan namin, bubunutan ka ng ngipin nun. Kaya dentist. Okay? Vice Mayor kasi siya. So, hindi po ang lahi namin. Mga barumbado po ang lahi namin. Namana ko yun. Bakit? Kasi yung tatay ko. Sumamanahin mo yan. Mapalad ka kung hindi namana ng anak mo. Amen? Pero, lahat po ng mga karakter ng magulang, mamamana po yan. May mga lahi nga na nakakalungkot po kasi yung nanay, kung sino-sino ang ayun, pati mga anak. Kaya dapat ang magulang po nagpapakita ito lagi ng maganda sa mga anak. Amen. Ganon din po ang talento. Nasasalin din po ito sa mga anak. Sa amin po, hindi po ito, hindi po pagbubuhat ng bangko. Ang lahi po namin, mga pintor, mga musician, mga singer, namana ko, namana ng mga anak ko. Mga teacher sila. Nagtuturo ako sa mga pulis. Nagtuturo ako sa mga kapitan ng barangay. Sa mga tanod, lahat. So teacher po kasi ang lahi namin. So ganon din po, kung ano ang tatay, mamanahin din niya ng mga anak. Amen. Sabi rito. In Exodus, sa Exodus po, kung inyo pong babasahin sa chapter 12, ang ginamit po dyan ng Diyos para maligtas ang lahat ng mga panganay, puro tatay. Inutusan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na pahiran ang hamba ng pintuan at bintana ng dugo. Puro tatay. Dahil kung hindi nila papahiran ng dugo, mamamatay po ang lahat ng panganay. So ang ginawa ng mga tatay,
Sila ang nagpahid ng mga dugo sa pintuan at sa bintana. So, ang salvation ng mga pamilya, nakasalalay po yan sa tatay. Kaya dapat ang tatay ang malakas. Pero kung ang tatay mahina, hindi po magiging maganda ang pundasyon ng tahanan. Dapat ang tatay ang malakas sa loob ng tahanan. Kasi tayo po yung haligi rito. Amen. Halimbawa ako, kung hihina-hina ako bilang tatay, pakawawa po ang pamilya ko. Kaya nga, lagi kong sinisikap na makita ng mga pamilya ko na isa akong huwarang tatay na matibay. Pagdating sa pananampalataya, kailangang makita nila matibay ako. At tayong lahat ng tatay dapat makita ng pamilya natin, ikaw ang pinakamatibay sa loob ng bahay. Hindi ikaw yung lalambot-lambot. Kasi tatay ka. Amen. Kaya bilang tatay, ngayon, gusto ko pong maano natin. Ang tatay po, ulitin ko sa Exodus, sila ang ginamit ng Diyos na iligtas ang pamilya. So ang tatay po, protector po yan ng pamilya. Hindi siya yung pasaway sa tahanan. Kung ikaw ang pasaway dyan, hindi mo patutulogin ang pamilya mo, hindi mo patutulogin ang asawa mo, ang mga anak mo, hindi ka po tatay. Kalaban ka. Kasi may mga tatay na ganon. Pero hindi mo patulogin ang asawa mo, magdamag, kadadaldal. Hindi po yan tatay. Kasi kung tatay yan, protector po yan ng tahanan, protector ng asawa yan, protector ng mga anak. Pero kung ikaw dyan ang problema, ay hindi ka tatay. Dapat ang tatay po ang nakikitaan ng pamilyang mabuting tao. Ang tatay. Amen. Okay. Kaya nga, yun po ang tanong ko lagi. Kasi doon po sa Pasay, meron akong kapitbahay doon. Nasuntok ko po yun. Hindi pa ako Kristiyano noon. Sinipa kasi yung anak sa nahulog sa hagdan. Anong klaseng tatay itong sipain mo ang anak mo? Sinipa yung at alam nyo nangyari doon sa bata, naging dalaga, kuba. Sinuntok ko po yun. Kasi pagka ganun ang nakikita ko na malupit sa pamilya, ko Kaya nasaktan ko tuloy. Mabuti na lang naging Kristiyano na ako ngayon. dahil pag nakakita ako ulit ng ganung klaseng tao, baka masipa ako. Mabuti Kristiyano na. Amen. Naaano po ang aking mata pag nakakakita kong malupit. Biro mo sipain mo ang anak mo. Nahulog sa hagdan. Nakuba. Amen. So kaya nga tayo mga tatay, tayo po ang magpoprotekta sa pamilya natin. Hindi tayo ang pasaway na peperwisyo natin ang ating mga anak dahil sa hindi magandang ating karakter. Pero salamat na lang wala niyan dito. Wala ba? Wala na? Ha? Meron pa? Meron pa raw. Hindi pa ito nabautismo na kanan ko eh. Okay. Panglima, ang tatay po ang may autoridad sa bahay. Amen. So huwag kayong lalaban sa tatay nyo, mga anak. Meron akong sabi ko sa kanya, kasi galit siya sa nanay niya. Sabi ko, alisin mo yung galit mo. Hindi maganda ang may puot ka sa nanay mo. Kasi meron pong sumpa na nakakapit sa mga bata na lumalaban sa magulang. Kaya sabi ko sa kanya, alisin mo yan. Kaya tayo, kayong mga anak, wag kayong magsasalita ng hindi maganda sa... Kasi may mga anak na pag inutusan mo,
Lalo kung nagsisilpon. Naku, wag mo utusan yan pag nagsisilpon yan. Hello? Ano po ang ugali ng bata sa silpon? So, ngayon bilang mga tatay, dahil tayo po ang autoridad sa tahanan, dahil ulitin ko, hindi po lumikha ang Diyos ng babae. Ang nilikha ng Diyos, si Adan lang. Siyang galing pastor si Eva, sa tadyang. So ang pagkakalikha kay Adan, kasama na rin si Eva rito, sa tadyang. So, pero ang original na creation, si Adan. Amen. So kaya kayong mga babae, galing lang kayo dito sa tadyang, isang maliit na bahagi lang kayo. Kaya ang babae dapat magpasakop sa asawa. Amen. Dapat, sa church nga, kaya nga sa akin nagalit yung isang kapatid ni Jackie noon na pastora. Gustong magturo dito. Ay sabi ko, bawal sa Biblia ang babae na mangaral sa pulpito. Nagalit sa akin. Ay magalit ka. Basta ang susundin ko, Bible, hindi tao. So, sumama ang loob sa akin. Kasi, dahil hindi ko siya pinagbigyan. Biro mo nga naman, kasi nakakatulong sa amin yun . Pero iba yung tulong. Pulpito kasi ito. Hindi po ako dito nagpapatayo ng basta-basta. Amen. Kung hindi biblical, hindi ko siya patatayuin dito. Amen. So, ngayon, so tatay po ang head of the family. Ang paggogobyerno nasa tatay. Hindi po tayo monarkiya ni Jezebel. Ang tahanan po lalaki. Kaya nagkaluko-luko ang kaharian noon ni Ahab dahil ang namumuno, babae. So pag sa tahanan ang namumuno, babae, magulo. Sigurado po yan. Magulo. Kaya dapat kayong mga babae, ibigay nyo ang gobyerno sa lalaki. Dahil hindi kayo binigyan ng pahintulot ng Biblia na kayo ang mamumuno sa bahay. Lalaki. Amen. At ang lalaki naman, mahalin nyo ang inyong asawa. Hindi patutulugin. Hindi dadaldalan magdamag na hindi makatulog yung babae. Kundi sabi ng Bible, Ephesians chapter 5 verse 23, 25, mahalin nyo ang inyong mga asawa. Amen? Ngayon, ano ang responsibilidad ng tatay sa kanyang pamilya? Akala natin dahil tatay tayo, masana lang tatay. Ano po ang responsibilidad nating tatay? Number 1, love your family. Mahalin nyo ang pamilya nyo. Kasi, bakit mahalin? Tandaan nyo po ito. Maaring marami kang kaibigan, katulad ng testimonyo ni Brother Felix kahapon sa Pugaro. Ang dami raw niyang trupa. Tingnan niyo, ganon din po ang nangyari sa akin. Noong ako ay puro barkada. Sabi ni Felix, marami siyang trupa. Pero, nung nagkasakit, walang barkada na dumamay. Sinong dumamay? Pamilya. Ako rin po noon. Ang dami kong barkada. Pero nung nakulong ako, nanay ko ang dumadalaw sa akin sa kulungan. Asan yung mga barkada? Wala. So, kung meron man tayong dapat mahalin, pamilya. Dahil yan, hanggang nabubuhay ka, dadamayan ka niyan. Kaya nga mahalin mong mga anak mo kasi yan po ang dadamay sa iyo pag tanda mo. Amen. Pangalawang tungkulin ng tatay, provide their needs. Okay, so bagamat meron pong mga tahanan na nagtutulungan, okay, maganda yun. Okay, na tinutulungan ng babae
ang lalaki sa hanap buhay dahil siguro may plano silang magandang yung may pangarap sila ba. Hindi po yung problema, maganda po yun. Pero ang tungkulin, dapat sa lalaki po yan. Hello? Dapat, kasi si Jackie, maski tanong nyo dyan, mula nang magsama kami niyan, hindi ko po yung pinagtrabaho. Nagkaroon kami ng restaurant sa Galban. May restaurant kami diyan, may tindahan kami ng bigas, may consignation kami. Pero manager po siya. Wala siyang magmando lang, mag-manage lang. Hindi ko po 'yan pinagtrabaho bilang asawa ko. Amen. Kasi po ang Biblia po ang may sabi niyan, yung pangangailangan ng pamilya, dapat tatay ang gumagawa niyan. Pero ulitin ko wala namang problema kung nagtutulungan. Tumutulong yung babae dahil sa pangarap nila. So, maganda po yun. Pero ulitin ko, trabaho po ng tatay yan, ang pangangailangan ng pamilya. Amen. Pangatlo, kasi tingnan niyo po bago po tayo lumipat. Tingnan niyo po itong 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Basahin ko ito Sabi po ng unang Timoteo, but if any provide not for his own, ano yung own? Pamilya. And especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. So kapag ikaw ay tatay na hindi mo kayang buhayin ang pamilya mo, masahol ka pa niya sa unbeliever. Ano ba, nandiyan ba? Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya o hindi ka believer. At lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. You are worse than an infidel or unbeliever. Kapag ka hindi mo ginagawa, buhayin ang pamilya mo. Okay, kung wala kang may sakit ka, ay walang problema, may sakit ka, alangan magtrabaho ka, may sakit ka. Pero kung wala, pakuya-kuya-kuya ka lang, paduyan-duyan, pasyal-pasyal, tapos uuwi, kain, tulog, larga uli, barkada. Tapos magsisimba ka, higit ka pa sa hindi mananampalataya. Amen. Hindi ko po yan mensahe. Okay. Pangatlo, na kailangan na responsibilidad natin, kailangan ang tatay marunong pong magdisiplina. Alam nyo minsan, may mga anak na hindi nadidisiplina. Bakit kanyo? Pag pinagsasabihin ng tatay, kinakampayan ng nanay, paano madidisiplina yan? Pag sinabihan ng tatay, paboran mo, hindi yung kukontrahin mo yung sinabi ng tatay, paano yung madidisiplina? Itrabaho ng tatay, disiplina. Bakit disiplinahin? Pag hindi na disiplina ang anak, magiging problema yan. At trabaho natin mga tatay ang magdisiplina ng pamilya. Amen? Pangapat, ito po yung sinabi ko kanina, protektahan mo ang pamilya mo. Babakuran mo yan. Kaya nga, sabi ko nga doon sa Pugaro kahapon, ang trabaho kako naming mga pastor, bakuran ang mga membro. Kasi tatay po ang pastor. So saan ko binabakuran? Sa pamamagitan ng pangangaral ng tama. Kasi pagka nagkamali ako ng pangangaral tapos ang mga tupa napapariwara, sagutin ko po yan. Ngayon, maliban kung tama na yung sinasabi ko, hindi pa rin sumusunod, isagutin mo na yan.
Mananagot ako kung mali ang turo ko. Hindi ko ibinibigay ang tamang disiplina. Pero kung binibigay ko na ang disiplina, ikaw na ang mananagot sa Diyos nan. Amen? O, sabi niya, protect them. And then, be forgiving towards them. Dapat tayo marunong magpatawad kasi po doon sa kung nakarating na kayo doon sa Suasalito, sa Sigsag, may mga membro po ako dyan noon. Yung may-ari mismo ng Suasalito, naging membro ko yan. Yung may-ari. Ngayon, meron pong anak yon na siguro kung ano rin ang ginawa nung manugang niya, nakuha yung anak niya. So, silang dalawa na nagsama, yung anak sa yung manugang. Dati siya yung kasama. Marunong di siguro magbulat sikula, nabula yung anak. So, ang laki ng galit ng nanay. Nagkataon ngayon, nagkasakit yung nanay. Nung Bible study namin, humingi ng prayer. Ngayon, nakaramdam din siya ng kunting ginawa. Sabi niya, nabawasan pastor yung pakiramdam kong masama. So, nagtanong ako. Sabi ko, sister, meron ka bang sama ng loob? Kasi kung meron kang sama ng loob, sabi po ng Matthew 6, 14 and 15, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Paano ka gagaling kung hindi ka pinatawad ng Diyos? So sabi ko, kailangan magpatawad ka. Ngayon, sige niya. Patatawarin ko siya, pero wag siyang magpapakita sa akin. Napatawad ba? Sabi ko, hindi. Kahit na makita mo siya, kalimutan mo na yung ginawa sa'yo. So, nag-isip siya hanggang sa nakumbinsi ko na kalimutan na. Gumaling siya sa oras na yun. Amen, kasi pagka ang dibdib mo, mayroong nararamdaman na hindi maganda sa kapwa mo, hindi ka gagaling. Amen? So kaya tayo, tinuturuan ng Panginoon na magpatawad tayo. Yung iba, wala nang ibang, sabi nga ng Revelation, may sinabi diyan na spirit like frogs. Ano yung frogs? Ang mga palaka, nakatingin sa iyo pero ang mata nasa likod. Ang tinitingnan niya yung nakaraan. May mga taong ang tinitingnan yung nakaraan mo. Paano mo mapapatawad yun? Ang lagi mong tinitingnan yung nagawa sa iyo. Amen? So tayo, kalimutan mo na. At sabi ko nga kay brother sa tambak, dahil meron din yatang may ginawa sa kanya, sabi ko, kalimutan mo na yung brother. Para masaya ka at papalitan ni Lord kung ano. Siguro nautangan ito si brother ng 5 million yata. 5 million ba, brother? Sabi ko, kalimutan mo na yan at papalitan ni Lord yan mas malaki. Pag marunong tayo magpatawad, si Lord, nanonood po yan sa atin. Papalitan yan. Okay. Sabi po rito, sanctify them unto God. So yung mga anak, ang tatay po, trabaho niya, dalhin sa Panginoon ang mga anak. Amen. Tungkulin po nating mga tatay, dalhin ang ating mga anak sa Panginoon. Kasi once na napunta sa impyerno yan, may pananagutan ka rin. Bakit napunta sa impyerno yan? Pinabayaan mo. So trabaho po naming mga tatay, dalhin sa Panginoon ang aming mga anak. Amen? Okay. So kaya pagdating ng linggo,
Dalhin mo ang anak mo. Huwag mong iwanan sa bahay. Yung iba iniiwan. At dahil laging iniiwan sa bahay ang anak, naglaro ng luto-lutuan. Sumubra ang sindi. Nasunog ang bahay. Dalhin mo. Anong kasunod nito? Teach them or train them. Kaya nga dito mga kapatid, sa aking mga anak, talagang na-train ko sila na maglingkod sa Diyos. Kasi mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano, aktibo po dapat yan sa Panginoon. Pero paano kung hindi mo yan na-train? Huwag mong kasi po meron po ako nakausap na isang pastor na gusto niya, punta daw ako sa church niya, magturo ako ng tithes and offering kasi nahihiya siya. Ay sabi ko, pastor, dito sa church, ako mismo ang nagtuturo. Ba't iba ang patuturuin ko? Dapat akong tatay dito ako magtuturo sa kanila. Basta Biblia yan, hindi ako matatakot. Nasa Biblia, pagka tinanggihan mo ang Biblia, tinanggihan mo si Lord. So ako ang nagtuturo dito. Hindi ko na ako kailangan ng mag-import pa ng teacher sa tithes or giving. Ako mismo ang nagtuturo. So sabi rito, turuan mo sila. Turuan mo silang mag-worship. Turuan mo silang maglingkod sa Panginoon ng tama. Dahil ikaw ang tatay, ikaw po ang mananagot niya sa Diyos. Amen? Okay, so kaya mga anak ko, mga musician sila. At pagka tinawag ko ang mga ito magsalita, nagsasalita sila. Okay? Then, next, be a godly example to them. At sabi ko nga sa inyo mga kapatid, dito sa bahay, ipinakita ko sa kanila, isa akong example sa bahay na ito. Bilang lingkod ng Diyos. Dapat ikaw din na tatay, maging example ka sa bahay mo. Na ikaw ang higit ka sa kanila pagdating sa Panginoon. Pagdating sa pagiging makadiyos, dapat higit ka sa iyong pamilya, ang tatay. Pero kung ikaw yung kulilat, ay yung mga anak mo, sobrang godly. Yung asawa mo, godly, pero ikaw na tatay, demonyally. Amen? Baliktad. Dapat ikaw yung godly. Amen? Ikaw ang dapat na makita sa tahanan na nakakahigit sa pamilya mo. Amen? Ako pinatunayan ko sa kanila. Hindi nila ako mahigitan. Sa pagising nilang sa umaga, kanina, kulang-kulang 30 awit. Magagawa ba nila yan? Hello? Maski sa inyo, hindi nyo ako mahihigitan pagdating sa worship. Kahit sino sa inyo. Ginawa kong example ang buhay ko sa pamilya ko mismo. Prayerful si pastor. At dapat ang tatay, prayerful po yan kasi pag hindi po yan nagpipray, pasaway po lagi yan. Lagi po yan magsisindi ng sigarilyo. Kasi hindi po yan nagpipray talaga. Pero kung prayerful ka, naaano mo yung flesh mo. Yung mga desire ng laman, namamatay po yan. So, tayo mga tatay, lagi po tayong manalangin. Amen. Okay. Ngayon, kung ang tatay may tungkulin, ang nanay may tungkulin sa mga anak kasi ano po yan ang nanay ng tatay. Katandim po yan. Ano ang tungkulin naman ninyong mga anak sa inyong tatay at nanay? Okay. Ito, madalas ko po itong ituro sa inyo sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Honor and obey your parents. Igalang nyo at sundin ang inyong mga magulang. Ngayon, maliban kung ang magulang po ang tinuturo, huwag kang maglingkod, huwag kang susunod.
Amen. Kasi si Brother Fernando, sinasaway ng magulang niya na wag magsimba. Tumatakas yan. Hindi siya sumusunod. Bakit? Nakaataya na yung pananampalataya. So kung ang nakataya na pananampalataya, huwag kayong susunod sa magulang nyo. Pero kung inuutusan kayo na mabuti, sumunod kayo. Tungkulin nyo, mga anak, sumunod sa magulang. Amen? Pay close attention to their words. Makinig kayong mabuti sa inyong mga magulang. Dahil ang magulang po ay binibigyan din ng wisdom ng Diyos yan kung ano ang dapat niyong gawin bilang mga anak. So makinig kayong mabuti sa magulang. Kasi may mga anak na pag nagsasalita ang magulang, wala lang. Parang mga kulukoy lang yung magulang. No. Regalo po yan sa inyo ng Diyos. Hello. Halimbawa, Sister Alyssa, paano kung walang Alvin at Rolisa? Paano ka? O yan. Hindi lang yon. Makapag-aral ka kaya? O yan. Kung wala ang tatay at nanay niyan, hindi yan makapag-aral. At walang mag-aalaga sa kanya. So, ang nanay at tatay, regalo po yan. Kaya nga, mahalin mo ang magulang mo. Dahil kung wala sila, wala ka. Hello? Akala siguro ng iba, kaya may mga anak na lumalaban, hindi kasi nila naintindihan kung sino ang nanay at tatay nila. Regalo po yan ng Diyos sa mga anak, ang tatay at nanay. Ano pa? Make your parents happy. Alyssa, napapasaya mo ba si Brother Alvin? Si nanay mo? Very good. Kasi may mga anak puro kalungkutan ang binibigay sa magulang. Bakit? Puro problema. Nagbabarkada. Nagbabarkada ka ba? Nagbabarkada ka ba, sister? Ayan. Huwag kayong magbabarkada dahil mapapariwara lang ang buhay nyo, mapapasama, mapapahama kayo. Amen. Then sabi rito, not to mock or despise them. O yan, nasabi ko na kanina. Kasi may mga anak na naalala ko tuloy yung hindi ko na malayan, punit na pala yung pantalon ko rito. Sabi ng isang ano ko, nagtawag pa. Tingnan mo yan, ano ni imbis nagbulungan na ako, ang pantalon mo biyak na. Nagtawag pa. Tingnan. Hello. Wag natin gagawin sa tatay natin yan. Amen. Hello. Nangyari ba sa inyo yun? Na imbis na itago ka, nagtawag pa ng, tingnan nyo yan. Ang pantalon ni Papa. Biyak. Hello? Pero, lalo higit sa lahat, yung laitin mo ang tatay mo. Marami na po akong nakitang mga anak na hindi naging maganda ang buhay. Dahil sa paglaban nila sa magulang. May sumpa po yan. Pagka lumalaban ang anak sa magulang, isa pong malaking sumpa ang aabot sa iyo. Biblical po yan. Ang tawag niya sa lupa ay karma. Alam niyo ba yung karma? May karma po sa mga anak na lumalaban sa magulang. Okay. Ano pa? Panghuli. Take care of them when they are old. So tungkulin ng mga bata, alagaan mo ang magulang mo pag matanda na. Kaya ako, hindi pa naman ako alagain, palagay nyo. Alagay na ba ako? Pero kayong mga anak, trabaho nyo po yan. O si Sister P, tatanda rin yan. Pero maganda kay Sister P, hindi pa matanda, inaalagaan na. Tama ba? Asan yung lalaki mo? Pasok kayo rito.
Hello. Yan po ang magandang anak, yung marunong kumilala ng magulang. Yung maramdaman ng magulang mo, mahal mo sila. At iyan po ay matatransfer din. Pagdating ng panahon, magkakaanak ka, mamahalin ka rin nila. Kasi nakita ng Diyos, minahal mo ang magulang mo. Kaya kayong mga nasa abroad na mga anak, meron ba? Naka-live ba ito? Naka-live? Oy, kayo ha. Kayong mga nasa abroad, magpadala kayo. Huwag nyo kalilimutan. Bilhan nyo ng 4 wheels, ang tumbor. Dahil dadami sila doon. Taga-tumbor. 4 wheels ang kailangan nila doon. Yung nasa Qatar. Prangkahan na ito. Kasi, biblical po yan. Mahalin ang magulang. Amen? At pagtanda nila, sino mag-aalaga niyan? Kasi yung iba, may nakita po ako sa YouTube, yung matanda ng tatay niya, pinalayas. Pero naawa ako, pero mo, kung kailan, yung bahay na pinundar ng tatay, wala na. Kinamkam na nung anak, pinalayas pa yung ama. Ano kaya magiging buhay ng mga anak na yun? Na hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya mga anak, tayo nasa third coming, Kristiyano tayo, ang itinuturo ng third coming, pag-ibig. At sino ang dapat mag-ibigan dito? Tayo. Amen. Kaya nga, salamat sa Diyos pagka tayo po ay marunong umibig. Makikita nyo kung anong wala sa church. Hello? Nakikita nyo bang wala? Ay, paano naman makikita ang wala, pastor? Ba't hindi kayo hindi nyo ba alam na ang wala ay nakikita? Paano naman, pastor? Pumikit ka. Pikit. Pikit. Anong nakita mo? Di nakita mo yung wala. So kung anong wala, mga kapatid, bilang anak, tumulong ka. Alam mo na, nakikita mo na, wala eh. Amen? So, sa isang tahanan, kayong mga anak na wala pang trabaho, hindi kayo hinahanapan ng magulang. Pero kung may mga trabaho kayo, lagi niyong alalahanin, ang hirap ng magulang, ang dinaanan ng magulang nyo, paano kayo pinalaki. Amen. Ano ang naging karanasan nila? Na narating ninyo ang inyong magandang kalagayan. At pagdating ng panahon, mararanasan nyo rin yan sa mga anak nyo. Na kayo rin pagtanda nyo, may mga anak kayo nasasalo sa mga pangangailangan nyo. So ganun lang po, kasimple kasi ang Bible, hindi po yan nagsisinungaling. Galatians 6:7, ano man ang itanim nyo, iyon din ang aanihin nyo. Kaya kung nagtanim tayo ng pagmamahal sa mga anak, mayroon ding pagmamahal na aanihin ka. Amen. Kung mga anak nagmahal sa magulang, may araw, yung mga anak mo, mamahalin ka nila. Amen. God bless.